Magandang araw po muli sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa atin pong buhay. Sa mga oras ito ay patuloy nga po niyo akong samahan natin pong pagnilay-nilayan ang mensahe ng Panginoon mula sa Aklat ng Kawikaan, chapter 13. Ito po ay nagtutunghay sa atin kung paano tayo itinutuwid ng Panginoon upang ikaw at ako ay magtatagumpay sa lahat ng atin pong balak sa atin pong buhay, sapagkat ang Diyos ang patuloy po nating sinusunod, ang Diyos ang patuloy po nating binibigyan ng karangalan sa pamagitan ng atin pong buhay. Samahan niyo po ako sa mga oras na ito. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala namang. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, bagamat sila ay mayaman. Mayaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay. Ngunit sa isang mahirap, ito'y hindi makakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghihirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuti tagapamagitan ay lumutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang makisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganahan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di pinapalo, hindi mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Tunay nga po na ang kanya pong mga salita ay nagbibigay sa atin ng paalala. Isang proseso ng buhay na tayo po ay tinutuwid kung papaano tayo mamuhay na meron pong kabanalan. At salamat sa Panginoon sa kanya pong mga salita na ito po ay nagpapaalala sa atin
kung papaano tayo tahakin natin ang landas ng katotohanan na meron pong pagtutuwid sa atin pong buhay. Kasi kung sa atin pong sariling buhay, tayo po ay dumepende, doon po yung tayo ay napapahamak, tayo ay nagkakasala, tayo ay nagkakamali. Salamat sa Panginoon sa Kanya pong mga paalala na dapat nating isapamuhay ang katotohanan, ang salita ng Panginoon upang tayo hindi mailigaw, hindi tayo mapahamak, at tayo maging isa pong liwanag ng daigdig na ito. Sa muli, ito po si Pastor J. Ferdinand M. Buahe, ang inyo pong nakakasama sa pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong natunghayan, na kung saan kami po ay pinapaalalahanan kung papaano nga po mamuhay na meron pong kabanalan. Tulungan niyo po kami na ang mga ito, ang wisdom ni King Solomon, ito'y amin pong maisapamuhay. Turuan niyo po kami na kami ay hindi po mapahamak sa likas ng taong kamangmangan. Subalit, ang pinagmumulan ng karunungan ay ang iyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon. Harinawa ang amin pong buhay ay patuloy na sumunod sa iyo pong plano, sa iyo pong kalooban. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay maging matigas. Dala po ng amin pong katigasan ng ulo. Bagkus, Panginoon, kami po ay magpakumbaba at sumunod sa iyo pong plano, sa iyo pong kalooban. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong mga salita o ang mensahe ng buhay na nagpapaalala sa amin kung papaano kami tumahak sa landas ng katotohanan. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng pasalamat at papuri amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tunay nga po ng mensahe ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin kung papaano tayo mamuhay na meron pong kabanalan. Sa muli, ito po si Brother J. Ferdinand M. Buahe, niyo po nakakasama sa pagnilay-nilay ng mensahe ng atin pong Panginoon. Hanggang sa muli, God bless us.